Pagbuo ng mga makina sa paggawa ng charcoal briquette, aking isinakatuparan. Isang magandang araw na naman ulit sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo kung paano ko nabuo ang mga makinang ito na siyang gumagawa ng eco-friendly at long-lasting na charcoal briquette. Tara, simulan na natin. Hunyo 2023, sumali ako sa Young Farmers Challenge Program 2023. Ito ay isang programa ng Department of Agriculture na kung saan ay bibigyan ng financial grant ang mga kabataang edad 18 hanggang 30 para pondohan ang kanilang mga agribusiness. Sa mga buwan na iyan ay nasimot na kapital ko sa pagpapatayo ng greenhouse. Sa katunayan ay nagkautang-utang na ako matapos lang ang instruktura na yan. Isang hulog ng langit nang nadiskubre ko ito sa Facebook at agad-agad ay inasikaso ko ang mga requirements para makasali sa Young Farmers Challenge. Hunyo 2023 pa rin ay nagkaroon na ng orientation sa Sorsogon Provincial Capital patungkol sa nasabing programa. At Agosto 2023 naman ay nagkaroon na ng provincial level screening or business pitching about sa agribusiness proposal ko. Tabok Organic Farm nga pala ang una kong agribusiness name, ngayon ay Tabok Agricultural Farm na. Makalipas ang ilang linggong paghihintay ay lumabas na ang mga nagwagi sa nasabing programa. Isa rin ako sa 39 na enterprises sa buong Bicol Region ang nagwagi. September 2023 ay formal ko nang nakuha ang financial grant ng Department of Agriculture. Tumataginting na 80,000 pesos ang nakuha ko para pondohan ng mga makina para sa charcoal briquette production. Ito nga pala ay ginanap mismo sa Department of Agriculture, Regional Field Office 5 sa PD Camarines Sur, kasama ang 39 na mga kabataang agripreneur sa buong Bicol Region. Pagbalik ko sa probinsya ng Sorsogon ay agad-agad konti trabaho ang pagbuo ng mga makina. Gamit ang technical drawings na ginawa ko ay konti-konti kong isinakatuparan o binuo ang mga makina na gagamitin ko sa paggawa ng charcoal briquette. Medyo naging madali ang pagtatrabaho ko nito dahil unang-una ay may karanasan naman tayo sa pag-welding at ako mismo ang nag-design ng plano. Ikalawa ay may sarili kaming welding shop kaya naman wala akong problema sa mga tools na kailangan kong gamitin. Tinabaho ko nga pala ng mag-isa ang mga makinang ito ng 12 oras kada araw, 7 araw kada linggo. Talagang lagari kung lagari dahil may hinahabol din akong deadline at that time. Inabot ako ng 1 buwan bago matapos ang mga makinang ito. Kung alam nyo lang yung pagod at stress na dinanas ko noong mga panahon yan, madalas natatapos na ako ng alas 12 ng gabi at hindi na ako minsan naliligo dahil sa sobrang pagod. The end of the day, dahil porsigido akong matapos ito before the 1-month deadline ay natapos na rin ang major project ko. Super happy ako na napagana ko ang mga makina na binuo ko at nagagawa nila kung ano ang disenyo nila. Ito nga palang nakikita nyo ay ang pulverizer machine. Ang purpose nito ay siya yung dudurog sa mga malalaking uling. Mixer machine naman ang tawag dito. Dito naman hinahalo ang cornstarch, powdered charcoal at tubig para magdikit at madaling mahulma. Extruder machine naman ito. Dito natin hinuhulma ang mga charcoal briquette. Ito naman ay ang charcoal briquette cutting tool. Dito ko naman pinuputol ng mano-mano ang mga mahahabang charcoal briquette. Dryer rack. O ito na yung huling yugto na kung saan dito natin pinapatuyo ang mga naputol na uling. So ito po naging kwento kung paano ko nasimulan ang aking sapang negosyo ng pag-uuling. Sana nagustuhan nyo ang kwento ko. Maraming salamat at hanggang dito na lamang po.